Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw ko pong tagapakinig. Ako po muli ito, ang inyong Tito Blair. Nagkita-kita po tayo muli. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Odessa, kung saan nabuntis po ito ng hindi kilalang lalaki. At sa hindi inaasahang pangyayari, ang sanggol po na ito ang siyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sama-sama po nating alamin kung paano niya makakayanan ang lahat ng sakripisyo upang ipagtanggol ang kanyang anak at mabuhay sila ng mapayapa. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na The Voice Addict para po sa iba pang kwentong kababalaghan at katatakutan. Simulan na po natin ang kwento. Efren, bakit hindi pa nakakauwi ang anak mo? Nasaan na yun? Gabing-gabi na. Dapat kanina pa yun nakauwi eh. Anong gagawin natin? Kanina pa nga din ako nag-aalala at hindi mapalagay dito. Huwag naman sana. Pero baka naman may masama na nangyari sa bata na yun. Di naman kasi niya ugali magpaabot ng ganitong oras. Mabuti pa kaya mag-report na tayo sa mga pulis. Ano ka ba naman? Hindi tayo papakinggan dun. Unang-una, kasi wala tayong pera. Tapos wala pang 24 oras na nawawala ang anak natin. Kung ganon, hanapin mo siya. Ngayon na, nakikiusap ako. Hanapin mo ang anak ko. Oo na. Hahanapin ko na. Magtatanong-tanong na lamang ako dyan sa mga kapitbahay kung nakita ba nila si Odessa. Saglit lang at kukunin ko ang aking flashlight. Maghintay ka na lang dito. Ako na lang ang maghahanap sa kanya. Hindi ako magpapaiwan dito. Sasama ako sa paghahanap. Nauna nang lumabas si Sonia, ngunit bigla siyang natigilan nang pagbukas niya ng pinto ay may nakita siyang papasok sa kanilang bakuran. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kanya. Paika-ika ito at tila hirap na hirap sa paghakbang. Mabilis niyang nilapitan ang anak dahil sa labis na pag-aalala. Nagtaka siya sa ikinikilos nito. Odessa! Anak, ano nangyari sa'yo? Hindi kaagad nakasagot sa kanya ang kanyang anak. Napatitig lang ito sa kanyang ina. Nanginginig ang mga labi nito. Gayon din ang kanyang mga kamay. Efren, bilis! Narito na ang anak mo! Dumating na! Sigaw niya sa asawa na noon ay abala sa paghahanap nito ng kanyang gagamitin sanang flashlight. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ang dumi-dumi mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dami mo pang galo, saka ano yan? Pasabay ang nandyan sa mukha mo? Mahangos namang lumapit ang kanyang ama. Nanlalaki ang mga mata nito habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang kanyang anak na si Odessa. Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, anak? Nay, Tay, tulungan niyo ko. Ang sakit-sakit po. Anong masakit sa'yo, Odessa? Magsalita ka, anak! Huwag kang matakot! Ngunit hindi na nakasagot ang dalaga. Pagkatapos na magtanong ng kanyang ama, bigla na lamang itong nahimatay, kaya mabilis nila itong pinasok sa silid. Habang walang malay ang anak, ay nilinisan na ni Aling Sonia ang dalaga at binihisan ng malinis na damit. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkamalay na ito. Nang may muling maalala ay bigla ulit nanginig habang umiiyak ang babae. Patuloy itong umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Puno ng awa ang nararamdaman ni Aling Sonia sa kanyang anak. Ngunit wala naman siyang magawa ng mga oras na yon. Nakita niya ang labis na takot sa mukha nito na di niya mawari. Kanina lamang nung umaga ay masayang-masaya pa ang kanyang anak habang inihahanda nila ang mga kakainin at ulam na ibibenta nito sa mga kabahayan sa kanilang baryo at sa karatig na lugar. Hindi alam ng ginang na ang araw na yon ang babago sa takbo ng buhay at pananaw ng dalaga. Simula ng araw na yon ay hindi na makausap ng maayos si Odessa. Tila ba naipit ang dila nito, laging nakatikom ang bibig.
Hindi ito nagsasalita tungkol sa tunay na nangyari sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalaga, ay alam na ni Aling Sonia ang totoo. Alam niyang nagahasa si Odessa nang makita niya ang mantsa ng dugo sa palda nito. Ayaw niya namang pilitin ang anak na magsalita. Kung hindi pa ito handa, lalo na't alam niyang matinding trauma ang dulot ng nangyari sa kanyang anak. Nababahala na nga silang mag-asawa sa sitwasyon ng anak, subalit wala silang magawa dahil lagi itong nakakulong sa kwarto at minsan lang kung lumabas. Ani mo'y may pinagtataguan. Kakaunti rin ang kinakain nito at kung minsan pa nga'y lumilipas na lang ang 1 o 2 araw na hindi siya kumakain hanggang lumipas ang 1 buwan. Unti-unti ay bumabalik na sa dati si Odessa at nakakausap na rin nila paminsan-minsan. Isang umaga, habang tahimik na kumakain ang mag-anak, ay biglang napatayo si Odessa at dumiretso sa lababo. Naduduwal siya, kaya naman agad siyang dinaluhan ng ina at hinagod ang kanyang likod. Nang matapos siya, iginiya siya ng ina pabalik sa hapagkainan, saka binigyan ng tubig. Bakit anak? Masama ba ang lasa ng pagkain? Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang tiyan mo? Hindi ho, Nay. Hindi ko nga rin ho alam bakit parang bumaliktad yung sikmura ko nang maamoy ko yung sardinas. Hindi ba't paborito mo yun, anak? Abay, bakit naman? Hindi kaya buntis ka, Odessa? Nanlalaki ang mga matang napatitig si Odessa sa kanyang ina. Hindi niya inaasahang yun ang maririnig, gayong hindi niya naman sinabi sa kanila ang totoong nangyari ng gabing umuwi siyang luhaan at puno ng putik ang katawan. Anak, ano ba talaga ang problema? Kung may gusto kang sabihin sa amin, sabihin mo na. Magulang mo kami. At handa kami makinig sa iyo anumang oras. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag kang maglihim sa amin ng iyong ina. Yung problema sama-sama nating haharapin. Sabat ni Mang Efren habang abala sa pagluluto. Kaya nga anak, huwag kang mag-aalangan o matatakot. Kakampi mo kami ng tatay. Ano man yan, maiintindihan ka namin. Please anak, magtiwala ka lang. Sige na, sabihin mo na. Habang sinasabi yon, ay maingat niyang kinuha ang nanginginig na kamay ng anak. Doon na rin nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ng dalaga. Halo-halo ang naging emosyon ng mag-ina ng oras na yon. Nay, ginahasa po ako. Nung gabing yon, may isang lalaki na bigla na lang humablot sa akin at dinala ko sa isang masukal at madilim na lugar. Pinagbantaan niya akong papatayin kaya hindi na po ako pumalag. Nay, Tay, ang sakit-sakit po ng ginawa niya. Binaboy niya ako. Hayop siya. Hayop ang lalaking yon. Natigilan si Aling Sonia. Bagamat may hinala na siya na ganun nga ang nangyari sa kanyang anak, ay hindi niya pa rin mapigilan ang masaktan at makaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay biglang lumuha, ngunit pinipigilan niya yon dahil ayaw niyang magpakita ng kahit na kaunting kahinaan sa kanyang anak. Nais niyang makita ni Odessa ang kanyang katatagan upang ito ang gayahin ng dalaga. Samantala, ang ama naman ng dalaga ay biglang uminit ang muka at bakas ang galit. Humigpit ang pagkakahawak niya sa sandok na hawak niya mula sa pagluluto. Anak! Diyos ko! Sinong gumawa nito sa'yo? Kailangan mahanap natin siya at mapanagot sa kanyang ginawa. Di ko palalampasin ito. Hindi pwedeng walang hustisya, anak. Magsalita ka! Sino ang lalaking yon? Hindi ko po kilala, Tay. Hindi ko nakita ng maayos ang mukha niya. Madilim po at mabilis ang pangyayari. Anak, patawad. Patawad at hindi ka namin naprotektahan.
Wala po kayong kasalanan, Nay. Halang lang po talagang bitukan ng taong yun kaya niya nagawa ang bagay na yun. Biglang nakaramdam ng panlalambot ng tuhod si Mang Efren at napaupo bigla sa upuan katabi ang kanyang asawa. Tila nawalan siya ng lakas sa kanyang narinig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na rin. Hindi rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang anak, ang ganoong kasaklap na bagay. Si Aling Sonia naman ay niyakap si Odessa. Pilit na inaalo ang anak sa kabila ng kanyang sariling paghihinagpis. Gagawa tayo ng paraan para mahanap ang walang yang yon. Bibigyan natin ng hustisya ang nangyari sa'yo. Hindi tayo susuko hanggat hindi nun pinagbabayaran ng kanyang nagawang kasamaan. Hindi tayo susuko, anak. Mahal na mahal ka namin ng iyong itay. Tandaan mo yan palagi, ha? Salamat po, Inay. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo rito sa tabi ko. Baka mabaliw na ako pag nagkataon. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka namin pababayaan ng tatay mo. Tandaan mong nandito lang kami lagi para sa'yo. Salamat po, Nay. Tay. Anong plano mo riyan kapag nasigurado nating buntis ka nga, anak? Anumang desisyon mo ay irerespeto namin. Umihikbing napatingin si Odessa sa maliit pang tiyan sa kamarahang hinaplos ito. Nakamasid lang ang mga magulang sa kanya na naghihintay sa kanyang desisyon. Ang hirap po ng sitwasyon ko ngayon. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Makailang beses na po kasi ako nag-isip pero... Pag-isipan mo mabuti. Kung ako ang tatanungin, ay gusto ko piliin mo kung ano mas makakabuti sa iyo at sa anak mo. Andito lang naman kami. Susuportahan ka namin. Tama lang po ba kung naisip kong ipagpatuloy na lang ang aking pagbubuntis? Hindi ko po kasalanan ng nangyaring ito. Pero wala rin hong kasalanan ng bata sa nangyari sa akin. Wala siyang kamuwang-muwang sa kasamaan ng mundo. Tama yan, anak. Bagaman nabuo ang supling na yan ng dahil sa isang trahedya at masakit na pangyayari, isa pa rin niyang biyaya galing sa itaas. Salamat naman at di mo ipagkakait sa kanya ang karapatang makita ang mundo at ang makasama ka, kami ng kanyang mga lolo at lola. At ako sa iyo, anak. Dahil hindi ka basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin mo. Alam naming masakit ang lahat ng ito para sa iyo. Pero pinili mo pa rin na gawin ang tama. Niyakap ng mag-asawa ang kanilang anak habang pare-parehong tumutulo ang luha sa kanilang mga muka. Sa yakap ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Odessa ang init ng pagmamahal at suporta. Ang lahat ng takot at pag-aalangan ay nawala. Naramdaman niyang handa niya nang harapin ang responsibilidad sa magiging anak. Lumipas ang ilang buwan, nakita nilang lumalaki na nga ang tiyan ni Odessa. Bagamat minsan ay nakakaramdam ng lungkot ang dalaga, ay may kakaibang saya pa rin siyang nakakapa sa puso niya. Nasasabik din naman siyang makita ang kanyang sanggol na maski hindi niya gusto ang pagkakabuo, ay dugo pa rin niya at laman yon. Kakaiba rin ang lukso ng dugo na kanyang nararamdaman nang makita sa monitor ng ultrasound ang fetus na nasa kanyang tiyan. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan nitong gumagalaw at tila kumakaway sa kanya. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang kakaibang nararamdamang saya nang marinig ang malakas at masiglang pagtibok ng puso nito sa kanyang sinapupunan. Nay, kakaiba pala ang pakiramdaman kapag magkakaroon na ng anak. Kanina nung nagpa-check up ako, nakita ko siya. Ang liit-liit, pero buhay na. Tapos narinig ko yung heartbeat niya. Hindi ko maipaliwanag yung saya na naramdaman ko nung marinig ko yun. Ganun talaga, anak. Alam mo ba na ako din nung ipinagbuntis kita, iba yung naramdaman o nung una kong narinig ang puso mo. Alam mo yung lahat ng takot at pangamba, pati pagod, naalis lahat yun. Kaya nga, Nay. Tapos sabi pa ng doktor, healthy raw ang anak ko. Nagbigay siya sa akin ng mga vitamins, inumin ko raw para masigurong maayos ang paglaki niya. Tuwang-tuwa po ako kahit medyo kinakabahan pa rin. Natigil sa pag-uusap ang mag-ina nang makarinig ng kakaibang kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Ang kaninang saya na nararamdaman nilang dalawa
ay biglang napalitan ng pagkalito at takot. Dahil sa muli ay nakarinig sila ng kakaibang kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Ilang araw o linggo na rin kasi nilang napapansin na tuwing sumasapit ang gabi ay may iba't ibang huni ng hayop silang naririnig. Meron din silang napapansin na malaking ibon na dumarapo sa sanga ng punong mangga na malapit sa bintana ng kwarto ng dalaga. Kapansin-pansin ang malalalim nitong mga mata na tila nakamasid sa kanila, lalo na kay Odessa. Kakaibang takot ang ibinibigay nito sa kanilang mag-anak. Nak, andyan na naman yung ibon. Tingnan mo, nakatingin na naman sa atin. Alam mo, natatakot na talaga ako dyan. Kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa hayop na yan. Nasaan kaya ang tatay mo? Oo nga po eh. Madalas ko ngang nakikita yan, parang nakabantay sa akin. Ano kayang ibig sabihin niya, Ninay? Natatakot ako, baka mamaya may masamang espiritu yan. O engkanto na sumusubok sa atin. O di naman kaya ay... Ano po? Huwag naman sanang aswang. Ho? Diyos ko, Nay, anong gagawin natin? Sandali at magsasaboy ako ng asin. Huwag kang lalapit muna sa bintana, Odessa. Baka mamaya may masamang balak yan sa'yo. Sa sumunod na araw, bago tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, bandang 6:00 ng hapon, ay lumabas si Mang Efren ng kanilang bahay at nanguha ng goma na ayon sa kanilang paniniwala ay mabisang pantaboy sa mga masasamang nilalang. Habang sinisindihan ni Efren ang goma, ay naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya at nagmamasid sa bawat kilos niya. Pasimple niyang inilinga ang paningin sa paligid at agad na nanindig ang kanyang mga balahibo. Nanlalaki pa ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang nilalang na may kahindik-hindik na itsura. Nakapatong yon sa isang malaking sanga sa puno ng santol na nasa harap lang ng kanilang bahay. Isang malaking nilalang na may itim na balat. Puro puti ang mahaba nitong buhok at mapupula ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa kanya. Hindi agad nakahuma, ngunit nang makabawi ay agad siyang napaatras. Ilang beses pa siyang natisod habang umaatras. Nako! Aswang ba nilalang na yan? Diyos ko! Isang ang aswang! Dahil sa labis na taranta at takot ay napasigaw si Efren bago tuluyang nakapasok sa kanilang bahay. Agad naman siyang sinalubong ni Aling Sonia na puno ng pag-aalala dahil sa nakikitang takot sa mga mata ng asawa. Anong nangyayari, Efren? Bakit ka sumisigaw? Madali ka, Sonia! Isarado mo ang pinto at mga bintana ngayon din! Ano? Bakit? May aswang sa labas! Malaking aswang! Nakakatakot! Ha? Nasaan? Diyos ko naman, Efren, wag mo kaming takutin! Mabilis na isinarado ng mag-asawa ang lahat ng kanilang mga pinto at bintana. Nanatili namang nakatulala at walang masabi si Odessa habang nakatayo sa isang tabi at pinagmamasdan ang pagiging aligaga ng kanyang mga magulang. Hawak nito sa kanyang mga kamay ang isang buong bawang at umaasang maliligtas siya nun sa kamay ng sinasabing aswang. Naroon siya! Sa may puno na santol dyan sa harap! Dali! Kumuha ka ng pangontra! Oo! Maging si Aling Sonia ay natataranta na rin dahil sa sinasabing yun ni Efren. Agad itong nagpunta sa kusina upang kumuha ng bawang at asin. Naniniwala kasi silang mabisang pangontra yon sa mga masasamang nilalang ng dilim, partikular na sa mga aswang. Samantala, si Mang Efren naman ay agad na ibinaligtad ang walis tingting na nakita sa loob ng bahay. Inilagay niya yon sa tabi ng pinto. Habang abala ang dalawa ay tila naman nahihipnotismo ang dalaga na lumapit sa may bintana. May nakita siyang maliit na butas doon at sa di inaasahang pagkakataon ay tila wala ito sa sariling napasilip sa butas. Wala naman siyang nakita doon kundi liwanag lamang na parang mula sa lumulubog na araw. Nasilaw ng bahagya ang dalaga. Naku, Efren, ang anak mo nasa tabi ng bintana! Odessa! Anak! Ano ka ba naman? Bakit ka lumapit sa bintana? Mamaya niya na biglang umatake yung aswang mabiktima ka pa. Huwag matigas ang ulo, anak. Kailangan nating ingatan yung pagbubuntis mo.
Ano nang gagawin natin ngayon, Efren? Ay, ikaw kung sino ka mang hayop ka! Umalis ka na dito! Kung ano man ang binabalak mo sa aking anak, ay hindi ako makakapayag! Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo siya masaktan! Umalis ka na ditong demonyo ka! Pagkatapos ng lahat ng kanilang pagtataboy dito, unti-unting tumahimik ang paligid. Nanatili silang tahimik at alerto, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Subalit nang tumagal ay wala nang ibang ingay na narinig maliban sa normal na ingay ng gabi. Mukhang wala na, Efren. Wala na akong naririnig at nararamdaman pang iba. Tingin mo ba tumalab ang mga pangontra natin? Siguro. Silipin mo nga. Ayoko. Ayoko nang makita ang kasumpa-sumpang anyo ng halimaw na yon. Sobrang nakakatakot. Mukhang wala naman na eh. Ama ka, mukhang wala na nga. Pero hindi naman natin sigurado kung nakaalis na nga ba o nag-aabang lang siya at nagmamasid sa malayo. Halos 1 oras pa silang nakiramdam sa kapaligiran bago tuluyang nagdesisyon na matulog na ang mag-anak. Pagkatapos ng gabing yun, ay di na sila ulit dinalaw ng kakaibang nilalang na nakita ni Mang Efren. Magmula din noon ay di na sila nakakarinig ng mga nakakatakot na kaluskos at ang ibon na palaging nagmamatsyag ay di niya na nakikita. Ngunit ang inaakala nilang katahimikan ay panandalian lamang pala. Dahil nang sumapit ang kabuwanan ng dalaga, ay muli na namang nagparamdam ang mga yun. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, bigla silang nagising sa malakas na tunog at kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Ang mga pader ng bahay ay tila may mga kumakalmot at ang bintana at pinto ay may kung anong mabigat na bagay na bumabangga. Sonia! Sonia! Gumising ka! May nangyayari sa labas! Ano ba, Efren? Bakit ang ingay mo? Inaantok pa ako eh. May mga aswang, Sonia! Bumangon ka dyan, madali ka! Ang anak mo! Aswang? Diyos ko, Odessa! Inaatake tayo ng mga aswang! Nay, tayo, ano bang nangyayari? Sino ba yung mga nasa labas? Ba't parang sinisira nila yung bahay natin? Jesus Maria Josep, ano ba talagang nangyayari? Hindi ko rin alam. Bakit, Odessa? Bakit tayo palaging inaatake ng mga aswang na yan? Humingi tayo ng tulong! Tulong! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Naging sunod-sunod ang malalakas na paghingi nila ng tulong, ngunit ni isang kapitbahay nila ay walang lumalapit at walang nagbibigay ng tulong. Parang naging bingi at walang naririnig na anumang ingay. Ang hindi alam ng mag-iina ay nababalot na ng mahika ng mga aswang ang kanilang kapaligiran, kaya kahit na anong gawin pa nilang pag-iingay ay walang makakarinig sa kanilang mga kapitbahay. Wala ring makakakita dahil nalagyan na rin yun ng mahikang may tagabulag. Sa labas ng bahay ay naroon ang itim na ibon na mas lumaki at mas naging matindi ang itsura. Ang kanyang mga pakpak ay tila lalong lumapad at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng tulad ng sa apoy. Mas naging hayok, mas naging mabalasik. Maya-maya pa ay nagbago na ito ng anyo. Naging isa siyang malaking aswang, ang halimaw na nakita ni Mang Efren na nasa kanilang puno ng santol dati. Sinenyasan nito ang ilan niyang kasamahan na umakyat at nagsimulang kalmutin ang bubong. Halos masira na yon, kaya labis-labis ang naging pag-aalala ng mga mag-anak. Kailangan natin protektahan ang sarili natin. Kumuha kayo ng asin at bawang. Ngayon din. Sige na, bilisan nyo! Ano ba kasing kailangan ng mga yan sa atin? Huwag naman ang anak at apo ko, mga walang ya kayo! Kumpleto na ang kanilang panangga. Nasabuyan na rin nila ang mga bintana at pinto. Gayon din ang bandang bubungan, pero parang walang nangyari. Hindi yun umepekto, tulad ng dati. Ano nang gagawin natin? Nay, kailangan po nating magdasal. Baka yun po ang makakapigil sa kanila. Nagdasal nga sila ng taimtim at paulit-ulit na binanggit ang pangalan ng ating Panginoong Diyos.
Ilang saglit pa ay tila himala namang biglang tumigil ang kaguluhang nililika ng mga halimaw. Ang tangi na lamang nilang narinig ay ang papalayong mga yabag at ang papalakas na huni ng wakwak na ibon. Nagkapit kamay ang mag-asawa nang sa wakas ay tumahimik na ng tuluyan ang kapaligiran. Mukhang wala na sila. Ay, bakit ba kasi hindi tayo pinatatahimik ng mga yan? Saka bakit ang dami nila? At saka mukhang mababangis. Natatakot na ako, Efren. Mabuti pa siguro lumipat muna tayo ng bahay. Hindi pwede. Pero siguro mas tama na isang guni na muna natin to sa albularyo. Baka pwede niyang maremedyohan ang ginagawang panggagambala sa atin ng mga salot na yun. Mabuti pa nga. Puntahan mo magpatulong tayo sa kanya upang mabigyan ng proteksyon ang anak at ang ating magiging apo. Habang abala ang mag-asawa na nag-uusap, ay di nila napapansin na namumutla na at namimilipit na sa sakit si Odessa. Dahan-dahan itong nilapitan ang ina at hinawakan ito sa braso. Naramdaman naman ng matanda ang malamig na bagay na biglang dumampi sa kanyang balat ng mga oras na yon. Nang lingunin nito si Sonia, ay nakita niya ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Hindi na rin maipinta ang itsura nito. Teka, ayos ka lang ba, anak? Anong nangyayari sa'yo? May masakit ba? Ang sakit, Nay. Manganganak na yata ako. Parang... Aray! Efren! Manganganak na ang anak mo! Nataranta na ang mag-asawa nang sabihin ni Odessa na manganganak na siya. Ilang sandali nga lamang ay napansin na ni Aling Sonia na nabasa na ang sahig na kinatatayuan ng dalaga. Pumutok na ang panubigan mo! Manganganak ka na nga! Sandali lang! Maghintay ka muna! Anong maghintay? Makakapaghintay ba ang bata? Tawagin mo na ngayon din si Aling Sita! Bilisan mo at baka mapano ang anak natin! Oo. Sandali. Aalis na ako, Sonia. Pakisarado ang pinto pagkaalis ko at baka mamaya muling sumugod ang mga aswang. Tama na ang bilin! Bilis! Mabilis na ngang tumakbo si Mang Efren para sunduin ang hilot at manggagamot na si Aling Sita para tulungan sila sa pagpapaanak kay Odessa. Wala pa ngang halos 10 minuto ay humahangos nang dumating ang dalawa. Agad namang sinimulan ni Aling Sita na konsultahin ang nanganganak. Abay, nakikita ko na ang ulo ng bata. Maghanda na kayo ng maligamgam na tubig at pamunas. Lalabas na ito, ilang sandali na lang. Sige, iha, iiri mo. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Kaya mo yan. Sige, isang hinga, sabay ire. 1, 2, ire! Kailangan mo magpakatatag, anak. Kailangan mo ilabas ang batang yan para na rin sa kaligtasan yung dalawa. Ayan na, lalabas na ang bata. Sige, iri pa. 1 na lang. Bigay mo na yung pinakamatindi mong pag-ire-iha. Pinupunasan na lamang ni Sonia ang pawis sa noo ng anak gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Samantala, hindi naman mapirme si Mang Efren habang nakabantay sa labas ng kwarto ng kanyang anak. Napapadasal na lamang siya na sana ay ligtas na mairaos ni Odessa ang panganganak nito. Bagamat nanlulupaypay na, ay sinunod nga ni Odessa ang bilin ng kumadrona at humugot ng isang malalim na hininga bago muling umire. Ilang saglit lang ay narinig niya na ang malakas na pag-iyak ng kanyang sanggol. Nang hihinang napangiti si Odessa, sa kanilingon ang kumadronang hawak ang kanyang anak. Isang malusog na lalaki ang iyong anak, Ineng. Efren! Efren! Nanganak na si Odessa! Halika rito! Anak ko... Maluwa-luwa si Odessa habang pinagmamasdan ang anak na nasa mga bisig ni Aling Sita. Anong ipapangalan mo sa batang ito, Ineng? Miguel. Miguel ang gusto kong maging pangalan niya. Napakagandang pangalan, Miguel. Pangalan ng isang arkanghel.
Nakita ni na Odessa at Sonia na nakangiti ang matanda habang nakatunghay sa sanggol. Ngunit maya-maya pa ay tila ba nanginig ito at namuti ang mga mata. Muntik pa nga nitong mabitiwan ang sanggol. Mabuti na lamang at maagap na nasalo ito ni Sonia. Siya namang pagpasok ni Efren, kaya naman ibinigay ni Sonia ang bata sa asawa at dinaluhan ang matandang kumadrona. Aling Sita! Aling Sita, ano ho nangyayari sa inyo? Aling Sita! Nay, ano pong nangyayari? Nang may masmasan, ay agad na napaupo ang matanda sa malapit na bangko at napahawak sa kanyang sentido. Ayos lang ho ba kayo? Ano ho ang nangyari sa inyo? Bakit para po kayong nanginig? Para kayong kinukuryente. Isang masamang pangitain. Nang titigan ko ang mga mata ng sanggol na yan ay may nakita akong isang masamang pangitain, Sonia. Nahintakutan ang mag-ina sa nakitang reaksyon ng matanda. Nanlalaki kasi ang mga mata nito habang sinasabi ang mga katagang yun. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko pa maintindihan sa ngayon pero nakita ko, naramdaman ko, hindi normal ang batang yan, may dala siyang kapahamakan. Nagimbal ang mag-anak dahil sa narinig na yon, ngunit hindi yun tinanggap ni Odessa at kahit hindi pa nakakabawi sa lakas, ay pilit itong umupo. Hindi ho totoo yan! Akin na po ang anak ko, Tay! Naguguluhan man ay iniabot ni Efren sa anak ang bata. Niyakap naman ito kagad ni Odessa at animoy pinoprotektahan laban kay Aling Sita. Hindi mo matatakasan ang itinadhana, Odessa. Gayunpaman, sana ay mas piliin mo ang kapakanan ng nakararami kesa sa iyong pansarili. Hindi ako naniniwala sa iyo, Aling Sita. Ano namang malay ng batang to? Hindi magiging masama ang isang tao kapag mabuti ang pagpapalaki sa kanya. At yun ang gagawin ko sa anak ko. Papalakihin ko siya ng mabuti at ipamumukha ko sa inyo na nagkakamali kayo. Hindi mo naiintindihan, Odessa. Baka ho mas makakabuti kung iiwan na muna natin si Odessa. Manang Sita, kapapanganak lang ho niya at baka mabinat siya. Efren, dalin mo muna sa labas si Manang Sita. Halina ho muna sa kusina. Magkape ho muna kayo. Binigyan lang ng isang makahulugang tingin ni Aling Sita si Odessa bago nagpatianod sa pangaakay sa kanya ni Mang Efren. Bagamat may nararamdamang kilabot, ay pinilit ni Sonia na iwaksi sa isipan ang sinabi ng matandang manggagamot at kumadrona. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, anak. Hayaan na lang natin ang sinabi ni Manang Sita. Matanda na kasi kaya siguro ganun. O siya, padedehin mo muna ang anak mo. Ituruan ni Sonia si Odessa kung paano ang tamang pagpapadede sa sanggol. Pagkatapos ay kinuha na muna niya ang apo upang makapagpahinga naman ang kanyang anak. Kami na muna ng tatay mo ang mag-aalaga dito sa anak mo, ha? Namimiss na rin kasi namin kumarga at mag-alaga ng sanggol. Tingnan mo, ang gwapo ng apo ko, manang-mana sa lola. Ingatan niyo po si Miguel, Nay. Aba, oo naman, anak. Ito kaya ang paborito kong apo. Si Nanay, syempre, siya pa lang naman ho kasi ang apo niyo. O siya, magpahinga ka muna riyan at na makabawi ka ng lakas. Tumalima naman si Odessa at muling bumalik sa pagkakahiga. Nakita niya ang ina na lumabas mula sa kwarto karga ang kanyang anak. Dahil sa pagod ay agad din siyang iginupo ng antok. Odessa! Odessa! Nagpabaling-baling si Odessa upang hanapin ang tumatawag sa pangalan niya. Paulit-ulit, palipat-lipat, hindi niya alam kung saan ito eksaktong nanggagaling. Sino ka? Odessa, may mahalaga akong pakay sa'yo. Sino ka ba? Ba't ayaw mo magpakita? Sino ka? Natataranta niyang tanong sa di nakikitang kausap, ngunit tanging mga pagtawa lang ang kanyang naririnig. Dahil sa inis ay napamura ang dalaga at pinaulanan ng masasakit na salita ang taong nanluloko sa kanya ng mga oras na yun. Bakit alam mo ang pangalan ko? Nasaan ka? Magpakita ka, huwag kang magtago! Akin na ang anak ko. Akin na si Miguel. Anong anak?
Wala kang anak sa akin! Sino ka? Ako ang lalaking bumuntis sa'yo, Odessa. Kaya nararapat lang na kunin ko ang anak ko. Ibigay mo siya sa akin. Ano? Ikaw ang gumahasa sa akin? Magpakita ka, hayop ka! Magpakita ka! Ang kapal na mukha mo magparamdam pa! Umalis ka na! Huwag mo kaming guguluhin ang anak ko! Ako lang ang may karapatan sa bata! Akin siya! Akin! Kailangan mo siyang ibigay sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo siya pwedeng ilayo at itago sa akin. Dahil matutuntun ko din kayo. Makukuha ko siya, Odessa. Makukuha ko ang anak ko. Hindi! Hindi! Akin lang ang anak ko! Natatarantang binuksan ni Sonia ang pinto nang marinig ang pagsigaw ni Odessa. Nang makita niya itong nakapikit habang sumisigaw, ay natanto niyang binabangungot ito. Agad niya namang tinawag ang pangalan ng anak at marahang tinapik sa braso. Odessa! Anak! Odessa! Gising, anak! Binabangungot ka! Wag! Biglang nagising at napabangon si Odessa. Hinihingal siya at tagaktak din ang pawis sa noo. Inilinga niya ang paningin sa paligid at nang walang ibang makitang tao roon maliban kay Aling Sonia, ay taranta niyang hinanap ang anak sa kanyang ina. Si Miguel, Nay! Nasaan si Miguel? Huminahon ka nga, Odessa. Ano bang nangyayari sa'yo? Natutulog si Miguel at karga siya ng tatay mo. Huwag ka mag-alala. Nay, may gustong kumuha sa anak ko, Nay. Nakakatakot siya. Yung boses niya parang galing sa ilalim ng lupa. Ano ka mo? May gustong kumuha sa anak mo? Opo, Nay. Pero hindi ko nakita ang mukha niya. Pero sinabi niya, siya daw yung nakabuntis sa akin. Siya raw ang ama ni Miguel. Huminahon ka. Nananaginip ka lang, anak. Takot lang nun kapag magpakita siya sa amin ng tatay mo. Hindi niyo po ako naiintindihan, Nay. Nakakatakot talaga yung boses niya. Ba't parang pakiramdam ko isa siyang demonyo? Paulit-ulit ko pa rin naririnig yung boses. Kukunin daw niya ang anak ko. Teka, anak. Teka. Kumalma ka muna. Panaginip lang ang lahat ng yon, anak. Binabangungot ka lang. Nay, totoo po. Baka yun po yung sinasabi ni Aling Sita na magdudulot ng kapahamakan. Odessa, anak. Makinig ka. Hindi totoo ang panaginip mong yon. Huwag mo nang masyadong isipin yung sinabi ni Manang Sita, ha? Ang mabuti pa, bumalik ka na sa pagtulog mo. Magdasal ka rin para naman hindi ka na ulit bangungutin. Nasa labas lang kami ng tatay mo. Ilalagay ko na lang mamaya si Miguel dyan sa kuna niya para naman mapadede mo agad kapag nagutom. Wala nang magawa pa si Odessa nang lumabas na ang ina at iniwan siya roon sa kwarto. Nakabalik na nga siya sa pagtulog. Ngunit muling nagising nang tila ba may kumakaluskos sa dingding ng kanyang kwarto. Nahihintakutang nilingon niya ang kuna ng anak upang tingnan kung naroon ito. Saglit na nawala ang takot niya, ngunit ilang sandali lang ay halos lumabas ang puso niya nang makarinig ng mga pag-angil sa labas. Nanginginig niyang inabot ang anak upang yakapin ito at itago sa kanyang mga bisig sa nakaambang panganib ng kung anong nilalang na nasa labas. Anuman ang mangyari, ay ipaglalaban niya ng patayan ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang may makagalaw dito na kahit na sino. Lumipas ang ilang minuto at hindi niya na naririnig ang mga pag-angil. Natahimik ang paligid, ngunit hindi pa rin napapawi ang kaba at takot niya hanggang sa may biglang tumawag sa pangalan niya. Odessa! Odessa! Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig ang isang pamilyar na boses. Kung hindi siya nagkakamali, ay yun din ang kaparehong boses na tumatawag sa pangalan niya sa kanyang panaginip. Hindi siya makapagsalita. Nais niyang sumigaw at humingi ng tulong sa mga magulang dahil baka pasukin siya ng nilalang na yon at tuluyang kunin si Miguel sa kanya. Odessa! Odessa! Halos mapatalon si Odessa nang sa isang iglap ay nasa loob na ng kwarto niya ang nilalang na tumatawag sa kanya. Nasa gawing kaliwa niya ito at nakikita niya lamang ito sa gilid ng kanyang mga mata. Ayaw niyang tingnan ito dahil natatakot siya sa maaaring itsura nito.
Sino ka? Hindi mo ba ako natatandaan? Tingnan mo ko. Humarap ka sa akin. Nakita ng dalaga na unti-unting naglalakad palapit sa kanya ang lalaki hanggang sa maging ilang metro na lang ang layo nila sa isa't isa. Napausog naman siya dahil sa takot. Tumingin ka sa akin, Odessa. Tumingin ka sa akin. Huwag ka lalapit! Sisigaw ako! Hindi mo magagawa yan. Dahil masigit akong makapangyarihan kaysa sa salita mo. Kaya tumingin ka na sa akin, Odessa. Tila nahipnotismo naman si Odessa sa tinig ng lalaki at dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Hanggang sa nakita niya na ng lubusan ang mukha ng lalaki. Nangunot ang noo niya, ngunit kasunod nun ay ang pagpupuyos ng kanyang damdamin. Ako to. Si Gairo. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako ang ama ng batang yan. Nakangising na patingin ang nilalang sa kanyang anak. Ikaw? Oo. Ako nga, Odessa. Ikaw palang gumahasa sa akin, Gairo. Walang iya ka! Hayop ka! Lumayas ka dito! Wala akong masamang tangka sa'yo. Ang nais ko lang ay makuha ang anak ko. Ibigay mo siya sa akin, Odessa. At bakit ko siya ibibigay sa'yo? Anak ko to! Wala kang anak dito, hayop ka! Huwag ka nang magmatigas. Ibigay mo sa akin si Miguel ngayon din. Ibang klase ka rin, ano? Anong akala mo sa akin? Factory ng bata? Baby maker? Ganon-ganon lang kukunin mo sa akin ang anak ko? Wala kang anak dito! Anak ko si Miguel at kailanman hindi kita kinilalang ama ng batang to! Napakahayop mo! Anong akala mo sa akin? Ibang klase ka rin pala eh! Sa ayaw at sa gusto mo, Odessa, kukunin ko pa rin ang anak ko. Ramdam kong mas nangingibabaw ang dugo ko na nananalaytay sa katawan ng batang yan. Kaya maiging ibigay mo na siya sa akin. Hindi! Hindi mo makukuha si Miguel! Gamit ang isang kamay, ay inabot ni Odessa ang isang baso ng babasagin sa lamisitang nasa gilid ng kanyang higaan. Buong puwersa niya itong ibinato sa lalaki, ngunit walang kahirap-hirap naman itong nasaluyon. Nakita niya ang nakakalokong ngisi ng lalaki na siyang mas lalo pa niyang ikinainis. Doon ay mas natitigan niya ng gusto ang lalaki at napansin niya na may angkin din pala itong kakisigan. Ngunit ang isiping yun ay bigla ring naglaho ng harap-harapan niyang makita ang pagbabago nito ng anyo. Ang kaninang maputing balat ay naging itim. Ang itim naman nitong buhok ay naging purong puti at mas lalong humaba. Lumabas din ang nakakahindik at matutulis nitong mga pangil at kuko. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang anak ko, kukunin ko na lang siya sa iyo ng sapilitan. Sa labis na takot at pangamba, malakas na napasigaw si Odessa. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dahilan upang magmadaling pumunta ang kanyang mga magulang, sina Mang Efren at Aling Sonia. Kasunod ang kumadronang si Aling Sita. Hindi pala ito umuwi, buwat ng mga anak ang dalaga. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang aswang na nakatayo sa tabi ni Odessa. Anak! Layuan mo ang anak namin! Impakto ka! Umalis ka sa bahay na ito, aswang! Umigkas na mga salitang hindi pamilyar sa kanila si Aling Sita. Tila mga sinaunang dasal o orasyon. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at kapangyarihan. Habang inilalabas ang isang maliit na krus at bote ng holy water, biglang nagkaroon ng kakaibang enerhiya sa paligid at ang aswang na si Gairo ay nagsimulang manginig. Tila nasasaktan sa mga salitang binibigkas ni Aling Sita. Umaangil ito at galit na galit. Pinagpapalit-palit nito ang tingin mula sa sanggol kay Odessa at sa matandang manggagamot. Hanggang sa ipilasya nitong umalis na lang, tumakbo ito palabas ng bintana at mabilis na nagtago sa dilim. Ligtas ka na anak, wala na ang aswang. Maraming salamat sa inyo, Aling Sita. Maraming salamat sa inyong tulong. Nakakabilib po kayo. Ang husay niyo po sa pagdarasal kanina. Muntik na ang anak at apo ko.
Mga orasyon nyo na gamit ang Latin na lengguwahe. Yung aswang kanina, hindi siya pangkaraniwang aswang lang. Nabibilang siya sa isang mataas na uri. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaharap ng ganon. At alam ko rin na hindi sapat yung ginawa ko para mapalayas ko siya agad at matalo. Malulupit na aswang ang mga gabunan. Hindi sila basta-basta tinatabla ng mga pangontra. Matatalino rin ang mga yan at tuso. Odessa, anong kailangan sa'yo ng aswang? Sasagutin na sana yun ng dalaga, ngunit bigla siyang natigilan nang maalala ang naging asta ng matanda kanina. Pinili na lamang niyang magsinungaling. Hindi ko po alam, pero parang gusto po niyang kainin ng anak ko. Napansin niya ang biglang pagngisi ng matanda at minsang pag-iling. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito sa pamilya. Nang tuluyang makaalis si Mang Efren at Aling Sita, nanatiling tahimik si Odessa. Subalit ilang sandali lang ang lumipas ay nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Sa wakas, binuksan niya ang kanyang tunay na saloobin kay Aling Sonia na nakikinig at nag-aalala. Siya yung nasa panaginip ko, Inay. Yung sinasabi kong gustong kumuha sa anak ko. Pero bakit naman niya gustong kunin ang anak mo? Bakit? Anong pakay niya sa apo ko? Siya, Inay. Yung gumahasa sa akin. Makinig ka, Odessa. Hindi natin hahayaang mangyari yun. Magtutulungan tayong tatlo ng ama mo para hindi niya makuha ang bata. Makapangyarihan siya, Inay. Ang sabi niya sa akin, kukunin niya ang bata sa ayaw at sa gusto ko. Baka balikan niya ako at tuluyan niya nang makuha sa akin ang anak ko. Hindi, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi niya makukuha ang anak mo. Bakit kailangan ako makaranas nito? Hindi pa ba sapat lahat ng parusa at pighating pinagdaanan ko? Wala ba tong katapusan, Nay? Ang mga luha ni Odessa ay sumasalamin sa kanyang takot at pangamba, at bilang ina ay nakikita yon ni Aling Sonia. Niyakap niya ang kanyang anak at pinipilit na pakalmain. Hindi alam ni Aling Sonia kung paano sasagutin ang mga tanong ni Odessa, ngunit alam niya na kailangan magbigay siya ng lakas at suporta sa kanyang anak. Uulitin ko, anak. Nandito kami para sa'yo. Para sa inyo ni Miguel. Hindi namin hahayaang mangyari yan. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan ka at ang anak mo. Paano kung pagbalik niya hindi na natin siya mapigilan? Hindi tayo susuko. Maghahanap tayo ng tulong. Magpapatuloy tayo sa pagdarasal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapangyakap-yakap ni Aling Sonia si Odessa. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at ang takot na bumabalot sa kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang maging sandigan para kay Odessa. Sa gabing yun, nagpatuloy sila sa pagdarasal, humihingi ng lakas at proteksyon mula sa may kapal, at nananalangin na malalampasan nila ang pagsubok na ito. Hindi na nga muling nagpakita pa ang lalaki kay Odessa. Ngunit sa paglipas ng panahon ay kinakakitaan nila ng kakaibang katangian ang sanggol na si Miguel. 7 buwan pa lamang ay natuto na itong maglakad at walang umaalalay rito. Nagulat na lang isang umaga si Odessa na nakatawid na si Miguel mula sa kuna papunta sa higaan niya. Imbis na mabahala ay tila natutuwa pa si Odessa dahil sa ipinapakitang gilas ng kanyang anak. Nang muling bumisita si Aling Sita sa bahay ng mag-anak isang hapon, ay doon niya nakita si Miguel. Naglalakad ito sa bakuran at hinahabol ang mga alagang manok at pato ng kanyang lolo. Namangha ang albularya dahil alam niya ay 7 buwan pa lamang ang bata, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nakakalakad na ito ng mag-isa at tumatakbo pa. Hindi rin normal na isang malaking bulas ang batang si Miguel na ang laki angkop na para sa isang taong gulang na bata. Tumatakbo ito sa direksyon ni Aling Sita, kaya naman nahawakan ng kumadrona ang ulo ng bata. Dooy muli na naman siyang nagkikikisay at namuti ang kanyang mga mata. Naabutan siya ni Odessa sa ganoong ayos,
Kaya naman nabahala ang dalaga at agad na kinuha ang kanyang anak. Nang may masmasan si Aling Sita, ay makahulugan siyang napatitig sa dalaga. Ayos lang ho ba kayo? Odessa, makinig ka sa akin. May hatid na sumpa ang batang yan. Aling Sita naman, nagbibiro na naman kayo. Tingnan nyo nga ang anak ko, ganito ba talaga ang anyo ng isang batang may sumpa? Pulang buwan. Sa pagsikat ng pulang buwan, Odessa, siya ang maghahatid sa atin sa katapusan. Yang bata na yan, hindi natin matatakasan ng itinakda. Salot ang batang yan. Salot! Tumahimik na po kayo! Hindi salot ang anak ko! Hindi siya normal na tao. Nakita ko sa aking pangitain na siya ang magpapahirap at uubo sa lahi nating mga tao. Siya ang itinakdang maging isang pinakamalakas at pinakamasamang nilalang. Hindi mo ba naiintindihan, Odessa? Kaya siya gustong kunin ang nilalang na yon dahil anak niya ang batang yan. Anak yan ng isang aswang, isang gabunan. Sa kabilugan ng pulang buwan, lalabas ang totoong lakas ng anak ng gabunan. Hindi anak ng aswang ang anak ko. Anak ko siya, Aling Sita. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hindi totoo yung sinasabi nyo. Normal ho ang anak ko. Tingnan nyo ho, napakaputi ng balat niya at itim na itim ang buhok. Paanong... Doon ay bumalik sa kanyang alaala ang itsura ng lalaking nais kumuha sa kanyang anak. Maputi ito at itim na itim ang buhok sa anyong tao. Ngunit bigla na lang nagbago ang itsura nito nang maging isa itong aswang. Napapailing na napatitig si Odessa kay Aling Sita. Hindi niya matanggap ang katotohanang baka nga totoo ang sinasabi ng matanda, lalo na't pati siya ay nasaksiyan mismo ang pagkakaiba ni Miguel sa mga batang kaedaran nito sa kanilang baryo. May isang paraan para mapigilan ang tadhanang pagkalagas ng mga tao rito sa baryo, Odessa. Ano ho yun? Kailangan mong patayin ang batang yan. Hindi pwede! Hindi ako papayag, Aling Sita! Mamamatay muna ako bago niyo magalaw ang anak ko! Yakap ang anak na walang kamalay-malay sa mga pangyayari, ay iniwan ni Odessa ang matandang albularya sa labas ng kanilang bahay at pabalibag na isenarado ang pinto. Nagulat naman si Aling Sonia dahil sa ginawang yon ng dalaga. Odessa, anak! Anong nangyari? Bakit parang galit na galit ka? At saka, si Manang Sita ba yon? Bakit hindi mo man lang siya pinapasok dito sa bahay? Nay, may balak siyang saktan ng anak ko. Mapapahamak ang anak ko kapag malapit ang matandang yun sa atin. Odessa, ano bang pinagsasasabi mo ha, anak? Bakit parang takot na takot ka? Napahagulgol si Odessa habang ang anak niyang si Miguel ay nakatingin lamang sa kanya, tila nalilito sa mga nangyayari. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak at ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at kalungkutan. Ang sabi ni Aling Sita, kailangan pong mamatay ni Miguel. Isa daw pong malaking banta sa tao ang anak ko. Alam na niya, inay, na yung gabunan na yon ang nakabuntis sa akin. Kailangang mamatay ni Miguel dahil mula ito sa lahi ng mga gabunan. Ano? Paano niya nalaman? Biglang sumulpot si Mang Efren na nakakunot ang noo at tila hirap iproseso ang narinig na revelasyon ng anak. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Anong sabi mo? May lahing gabunan ng apo ko. Abay, paano nangyari yon? Itay, patawarin mo ko. Hindi ko na po nasabi sa inyo na yung aswang na yon ang gumahasa sa akin. Mapapatay ko ang hayop na yon! Ano pong gagawin natin? Hindi na lang po si Gairo ang banta sa atin. Maging si Aling Sita, gusto niyang patayin ang anak ko. Paano ko po siya maipagtatanggol? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi pwedeng patayin si Miguel. Apo ko siya. Kailangan natin maghanap ng paraan para mailigtas kayong mag-ina. Tama ang tatay mo. Hindi namin hahayaan na masaktan ka at ang apo namin. Kahit ano pa ang lahi niya. Mahal namin siya at poprotektahan namin siya. Ang sabi pa ho ni Aling Sita, lalaking masama ang anak ko at maghahatid ng isang sumpa. Siya raw ang tatapos sa mga tao. Hindi ako naniniwalang lalaking masama ang apo ko. Hindi ako papayag na masaktan siya ng kung sino man, Odessa.
Madali kayo. Akin na si Miguel at ayusin mo ang mga gamit nyo. Kailangan nyo nang umalis dito. Batid ni Mang Efren ang nais mangyari ng asawa, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi tulungan si Odessa sa pagliligpit ng mga gamit nito. Masama ang kutob ko, Efren. Alam kong hindi titigilan ni Manang Sita si Odessa. Pipilitin at pipilitin niya lang itong gawin ng kung anong alam niyang makakapagpabuti sa buong baryo. Pero kung ang kapalit naman yon ay ang buhay ng apo ko, hindi ko hahayaang mangyari yon. O heto, dalin mo to nang may makain kayo ng anak mo sa daan. Habang naghahanda na si Odessa na umalis kasama si Miguel, iniabot ni Mang Efren sa kanya ang isang bag na may lamang mga tinapay at prutas, pati na rin ang ilang pera para sa kanilang paglalakbay. Nag-aalala man, alam nilang ito ang tanging paraan upang protektahan ang kanilang pamilya. Salamat po, Itay. Kailangan na nating magmadali. Paalis na sana si Odessa, hawak ang anak na si Miguel, nang bigla nilang marinig ang mga taong nagsisigawan mula sa labas ng kanilang bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Mang Efren nang makita ang kanyang mga kababaryo na nagtitipon-tipon. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at determinasyon. Sa harapan ng grupo ay kitang-kita ni Mang Efren si Aling Sita na siyang namuno sa paglusob na yon. Anong gagawin natin ngayon? Baka si Miguel ang pakay nila. Ilabas niyo ang batang aswang! Hindi namin hahayaan na lumaki pa yan at maging panganib sa ating lahat! Ang mga salita ni Aling Sita ay nagpalala ng kanilang takot. Alam ni Mang Efren at Aling Sonia na ang mga kababaryo ay desidido nang pumasok sa kanilang bahay at kunin si Miguel. Walang ibang pagpipilian kundi harapin ang sitwasyon kahit na ito'y nangangahulugan ng malaking sakripisyo at panganib. Ang kanilang pagmamahal at determinasyon na protektahan ng pamilya ay nagbigay sa kanila ng lakas upang labanan ang takot at gumawa ng mabilis na desisyon. Diyos ko po, napakawalang puso ni Manang Sita. Pati ba naman buhay ng isang bata ay pagdidiskitahan niya? Ano naman magagawa ng isang walang muwang na bata sa mga katulad nila? Mabuti pa ay umalis na kayo, Odessa, anak. Kami na lang ng nanay mo ang bahalang humarap sa kanila. Gamitin nyo na ang pagkakataon na to upang makatakas. Bilisan mo, Odessa. Nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng anak mo, ng aming apo. Lumuluhang napatango na lamang si Odessa. Pinahid niya ang mga luha sa kaisa-isang niyakap ang mga magulang sa huling pagkakataon. Mag-iingat po kayo lagi. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Mag-iingat ka, anak. Sige na, lumabas ka na at haharapin na namin si Sita. Ayaw man niyang iwanan ang mga magulang ay pinatatag na lamang ni Odessa ang kanyang kalooban, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak. Nagmamadali siyang lumabas patungo sa likod ng kanilang bahay. Narinig niya rin ang pagbukas ng pinto sa harapan ng kanilang bahay. Hudyat na lumabas na rin doon ang mga magulang. Narinig niya pang sumisigaw ang mga kababaryo nila na ilabas ang batang aswang at batid niyang si Miguel ang tinutukoy ng mga ito. Ilabas niyo ang impaktong bata! Ilabas niyo siya! Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Manang Sita? Isang bata? Tatawagin mong impakto? Sa ginagawa mo ba, sino sa inyong dalawang impakto? Ha? Hinaplos ni Mang Efren ang braso ng kanyang asawa upang pakalmahin ito. Ngunit nagpumiglas lang ang asawa. Batid niya ang galit nito dahil sinira ng matanda ang mapayapa sana nilang buhay. Pakiusap po, Manang Sita. Mga kababaryo, kung maaari lamang ho sana hayaan nyo na kami. Nananahimik po kami rito ng pamilya ko, kaya sana naman ho umalis na kayo. Natutulog na ho kasi ang apo ko. Hindi ka ba natatakot, Efren? Kapag lumaki na yung batang yan, kahit ikaw nakadugo niya, magagawa niyang lapain at kainin. May dugong aswang ang apo mo, Efren. Kaya habang maaga pa, kailangan na siyang puksain. Hindi ko akalaing ganyan kayo kawalang puso. Mas pinipili ko lang ang kapakanan ng mas nakararami, Sonia.
Anong magagawa nila kapag isa-isa na silang inuubos at binibiktima ng mga aswang na gaya ng batang yan, ha? Kaya kung ako sa inyo, ibigay niyo na sa amin si Miguel! Hinarang ng mag-asawa sina Aling Sita, ngunit dahil marami ang kanilang mga kababaryo, ay hindi nila kinaya ang puwersa ng mga tao. Ang iba ay sinira ang bakod na nakapalibot sa tahanan nila, pagkatapos ay pinasok ang bahay. Mabilis na tumakbo ang mag-asawa sa pinto, saka iniharang ang mga katawan na animoy may pinoprotektahan sa loob. Umalis na kayo riyan, Sonia at Efren, kung ayaw niyong masaktan! Kayo ho ang umalis! Bahay namin to at hindi tama ang mga ginagawa ninyo! Mas hindi tama ang itago ang isang aswang! Kailangan ang sugpuin ng mga kagaya nila nang hindi na dumami pa! Alis na kayo! Hanggat nakapagtitimpi pa ako! Tila walang narinig ang albularya at inutusan ang mga kalalakihan na hawakan ang mag-asawa. Odessa! Lumabas ka riyan! Ilabas mo ang anak mong aswang! Odessa! Nang mabuksan ang bahay, ay agad na ginalugad ng mga tao ang loob nun. Ngunit wala silang nakita sa loob. Wala roon ang tinutukoy nilang batang aswang. Imposible yan! Alam kong nasa loob lang ang mag-ina. Sunugin niyo ang bahay nila! Wag! Maawa kayo! Wag niyong gawin yan! Tigilan mo na ito, Sita! Tigilan mo na! Tumigil na kayo! Napahagulgol na lamang si Aling Sonia nang tuluyan ng silaban ng mga tao ang kanilang bahay. Halos mapaupo siya sa lupa habang pinapanood ang unti-unting paglamon ng apoy sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang mga kababaryo na dati kasama nila sa mga pagdiriwang at pagtutulong-tulong, ngayon nagiging kaaway nila dahil sa takot sa apo na si Miguel. Ayoko namang gawin ito, Efren, Sonia. Ang gusto ko lang ay protektahan ng baryo. Matigas naman kasi ang ulo ninyo. Pagkatapos magsalita, umalis na si Aling Sita kasama ang mga kababaryo. Naiwan ang mag-asawa na paluhod sa harap ng kanilang nagliliyab na tahanan. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkaubos ng kanilang bahay, niyakap naman ni Mang Efren ang kanyang asawa. Umiiyak na si Aling Sonia. Sa kabilang dako, si Odessa naman ay naglalakad sa kagubatan kasama si Miguel. Sa di kalayuan, natanaw niya ang nag-aapoy na silweta ng kanilang tahanan. Ang kanyang puso ay tila nilamukos sa pag-aakalang ang kanyang mga magulang ay sinawing palad na kasama sa nagliliyab na apoy. Inay, Itay, patawarin po ninyo ako. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa isang puno habang impit na umiiyak. Diyos ko, tulungan po ninyo kami. Bigyan niyo po ako ng lakas para harapin ang lahat ng ito. Hinahid ni Odessa ang mga luha, saka napasulyap sa natutulog na bata sa kanyang mga bisig. Pagkatapos nun, ay nagpatuloy siyang pumasok sa masukal na kakahuyan upang tumakas sa mga taong gustong manakit sa pinakamamahal niyang anak. Nang makarating sa bayan, ay agad siyang sumakay ng bus. Hindi niya man alam kung saan siya pupunta, ay wala siyang pakialam. Ang mas importante sa kanya ay makalayo sa kanilang baryo kung saan maraming tao ang nagbabanta sa buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Hanggang sa mapadpad siya sa kabilang bayan, naghanap siya ng bahay na rirentahan at swerte namang may nakita siya. Doon ay nakilala niya si Mang Ferdi at ang anak nitong si Darius. O ano? Ayos na ba itong bahay sa'yo, ha? Maliit lang, pero maluwag naman para sa inyong mag-ina. Yun nga lang wala pang kuryente. Pero bukas na bukas din, ay palalagyan ko ng sa gayon hindi ka na mahirapan. Okay lang ho, Mang Ferdi. Maraming salamat ho. Ano ka ba, Ining? Ayos lang. O siya, ikaw na ang bahala rito, ha? Naipalinis ko na rin naman ito kay Darius, kaya wala ka nang alalahanin pa. O siya, sige, magpahinga ka na riyan, ha? Ipapahatid ko na lang sa anak kong si Darius ang banig, pati mga unan at kumot na gagamitin nyo. Maraming salamat ho talaga.
Buong akala ni Odessa ay ligtas na sila ng anak sa anumang kapahamakan. Ngunit ng sumunod na mga gabi ay naramdaman niya na lamang na para bang may nakamasid sa kanila ng anak habang natutulog. Inilinga niya ang paningin sa buong kwarto, ngunit nagimbal siya nang may nakitang pares ng pulang mga mata sa madilim na parte noon. Ha? Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Kumusta ka, Odessa? Nanindig ang mga balahibo sa katawan ni Odessa nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Kung hindi siya nagkakamali, ay ang walang yang gabunan yon na gumahasa sa kanya. Gairo? Anong ginagawa mo rito? Huwag kang lalapit! Sisigaw ako! Alam kong alam mo na wala ka na magagawa ngayong wala na ang mga magulang mo sa tabi mo, Odessa. At kahit pa nandito sila, ay wala pa rin naman silang magagawa. Kung hindi lang dahil sa pabidang albularyang yun. Hindi nakapagsalita si Odessa. Hindi niya mawari kung ano ang gagawin. Aswang ang kaharap niya, kaya naman alam niyang wala siyang magagawa kung may gawin itong masama sa kanya. Gaya na lamang ng ginawa nito na pambababoy sa kanya, naikuyom niya na lamang ang kanyang kamao dahil sa labis na galit. Odessa? Odessa? Ayos ka lang ba riyan? Parehas silang napalingon paharap sa bintana ng kwarto. Kahit pag-asera lang ang nagsisilbing liwanag doon, ay kitang-kita niya kung paano dumilim ang ekspresyon ng mukha nito. Huwag mong subukang humingi ng tulong, Odessa. Kung ayaw mong pati siya, ay madamay. Odessa? May kasama ka ba? Parang naririnig ko kasing may kausap ka dyan eh. Darius? Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman. Kinukumusta lang kita. Utos din kasi ni tatay eh. Oo. Ayos lang naman kami rito. Salamat. Sigurado ka ba na ayos ka lang, Odessa? Oo. Sige. Kung wala namang problema dyan eh, aalis na ako. Sige, ingat. Nang makaalis na ang binata, ay nakahinga ng maluwag si Odessa. Hindi na kasi maaatim ng konsensya niya na may mga inosenteng tao pang madadamay nang dahil sa kanila ng anak niyang si Miguel. Lulubayan na kita, Odessa. Pero kailangan mo munang ibigay sa akin ang anak ko. Anak ko siya, at kailangan niyang harapin ang nakatadhana para sa kanya. At ano? Idadamay mo siya sa kademonyohan ng angkan mo? Hindi ako papayag! Magkakamatayan muna tayo bago mangyari yon! Lingid sa kaalaman ni Gairo, ay alam na ni Darius na nasa peligro ang buhay ng mag-ina. Kaya naman tinawag ng binata ang kanyang ama. Ano ka mo? Isang gabunan? Oo, itay. Kitang-kita ko kanina ang anino ng nilalang na yun. Sigurado ko sa nakita ko. O siya, halika na't baka kung ano pang gawin ang halimaw na yun sa mag-ina. Maya-maya pa, dumating na nga ang mag-ama sa bahay na tinutuluyan ni na Odessa. Narinig nilang nagsisisigaw na si Odessa sa loob, kung kaya't pinasok na nila ang bahay. Lumayas kang aswang ka! Lubayan mo kami ng anak ko! Odessa! Salot kang aswang ka! Salot ka! Dahil sa bilis ni Mang Ferdi, ay natamaan agad ang aswang nang ihampas niya rito ang hawak na buntot pagi. Napaangil naman ang aswang at nanlilisik ang mga matang tiningnan ang antingero bago muling bumaling kay Odessa. Pagsisisihan mong kinalaban mo pa ako, Odessa. Pagsisisihan mong hindi mo binigay sa akin si Miguel. Dahil sa'yo, kaya malalagay sa panganib ang buhay ng batang yan. Hindi lang mga tao ang tutugis sa kanya, kundi pati na rin ang ibang lahi ng mga aswang. Pipilitin nilang mapatay si Miguel dahil alam nilang siya ang magiging banta sa buhay ng bawat lahi. Ang dami mong pagsatsat! Heto sa'yo! Muling inihampas ni Mang Ferdi ang buntot ng pagi, ngunit mabilis nang lumabas mula sa bintana ang aswang. Bumaling naman siya sa dalaga na yakap-yakap ng kanyang anak. Ayos ka lang ba, iha? Hoy, Darius! Bakit may payakap-yakap ka pa dyan, ha? Bitiw! Sorry, Odessa. Nadala lang ako.
Salamat po dahil dumating kayo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kung sakaling nakuha niya nga ang anak ko. Walang anuman yun, Iha. Pero bakit ba gusto niyang kunin ang anak mo? Anong tadhana ang sinasabi ng aswang na yon? Hindi ko nga rin ho alam eh. Ang alam ko lang ho ay gusto nilang kunin ang anak ko para patayin. Nagsinungaling si Odessa sa takot na baka sa paglaon ay tugisin din ni Mang Ferdi ang kanyang anak. Darius, anak, ang mabuti pa dumito ko na muna nang may makasama sina Odessa. Nasa peligro pala ang buhay ng kawawang bata na ito. Sige ho, itay. Maraming salamat ho talaga, Mang Ferdi. Huwag kang gagawa ng hindi maganda dito, ha? Doon ka sa sala matulog. Si tatay naman talaga, oo. Nang makauwi si Mang Ferdi, ay nagpasya ng matulog sina Odessa at Darius. Sa kabila ng mga pangyayari, ay mahimbing pa ring natutulog si Miguel na para bang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Lumipas ang 7 taon at namuhay ng tahimik si Odessa kasama si Miguel. Bagaman maraming pagbabago ang nakikita niya sa anak, kagaya ng kakaibang lakas sa kabila ng edad nito, ay pinili na lamang niyang ipagsawalang bahala yon. Isang umaga ay nagising si Odessa dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Nakaharap kasi siya sa bintana at may butas na rin ang pawid na takip nun, kaya lumulusot ang liwanag. Nakapikit na iinat-inat siya bago tuluyang tumayo, ngunit ganun na lamang ang pagkagimbal ni Odessa nang makitang puro dugo ang higaan ng anak na si Miguel. Pati ang katawan nito'y nababalot na rin ng dugo. Namumutlang kinapa niya ang leeg ng anak para tingnan kung buhay pa ito. Nang maramdamang pumipitik pa ang pulso ng bata, ay sinuri niya ang katawan nito para hanapin kung may sugat ito. Subalit wala pa rin siyang nakita. Tulog na tulog rin si Darius nang lingunin niya ito, kaya naman agad niya nang binuhat ang natutulog niyang anak upang hugasan ang katawan nito. Pagkatapos ay nilinis niya rin ang higaan nito at siniguradong walang may iwang bakas doon. Ilang saglit pa ay kumatok si Mang Ferdi sa bahay, kaya naman siniguro muna niyang malinis ang paligid bago ito pinagbuksan. Darius, tulog pa ba? Oho eh. Gusto niyo ho ba ng kape? Hindi na, Iha. Nagkape na rin ako sa bahay siya nga pala. May masamang balita akong nasagap sa bayan. Ano po yun? Yung palaboy daw sa bayan. Nakitang wakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. Nakakatakot naman ho yan, Mang Ferdi. O siya, pakisabi na lang kay Darius na paggising niya ay umuwi sa amin at may pag-uusapan kaming mahalaga, ha? Sige ho. Sumapit ang tanghali at dinalhan ni Mang Ferdi ng ulam si Odessa. Ngunit nang pagbuksan ng dalaga ang matanda, ay hindi niya inaasahang makikita niya ang isang taong tinakbuhan nila noon. Odessa! Si Sita! Pinsan ko! Sita! Si Odessa! Odessa, nagkita rin ulit tayo. Buhay nga naman. Sita! Abay, magkakilala kayo? Imbis na tumugon, ay tumingin lang ng makahulugan ang albularya sa dalaga. Tahimik na ho ang buhay namin, Aling Sita. Sana ho lubayan niyo na kami. Hindi. Hanggat hindi ko napupuksa ang dapat matagal nang pinuksa. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Lalo't mamaya na ang kabilugan ng pulang buwan. Tila ba kumulo ang dugo ng dalaga dahil sa narinig, kaya naman agad niyang binueltahan ang matandang albularya. Ganun ho ba? Kaya ba sinunog niyo ang bahay namin? Pati ang mga magulang ko na gusto lang kaming protektahan ay dinamay niyo. Sa ating lahat, ikaw ang dapat napuksain dahil napakawala mong awa. Walang puso! Kahit ano pang sabihin mo, Iha, hindi nun mababago ang katotohanan ng halimaw ang anak mo. Halika na, Ferdi. Mabuti at nalaman kung ang Odessang tinutukoy mo ay ang Odessang matagal ko na ring hinahanap. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nasa gilid lang pala ng dingding si Miguel at nakikinig sa usapan ng dalawa. Magkasalubong ang mga kilay at nanginginig ang mga kamay na napayukom na lamang dahil sa labis na galit sa matandang albularya. Tanda ng bata kung sino ito at kung ano ang pakay nito sa kanila.
Kaya naman nang umalis na si Mang Ferdy at Aling Sita, ay agad na pinuntahan ni Miguel ang nanghihinang ina. Napasalampak pa ito sa sahig dahil sa pangangatog ng mga tuhod. Mama? Mama? Ayos ka lang ba? Oo, anak. Niyakap ni Miguel ang ina, kaya naman napabuntong hininga na lamang ito. Sa isip ni Odessa, ay kaya nagpunta si Aling Sita ay dahil sa mga kumakalat na balitang patayan sa lugar. Nababahala si Odessa sa isiping baka tuluyan ng niyakap ng anak ang pagiging aswang nito. Kinagabihan ay pinilit ni Odessa na hindi makatulog. Gusto niyang bantayan ng anak dahil gusto niyang makasiguro na hindi ang anak niya ang may gawa ng karumal-dumal na patayan sa bayan ng nagdaang gabi. Ngunit halos panawan siya ng ulirat nang makita ang anak na bumangon mula sa pagkakahiga, at nang tumapat ito sa ilaw ay nakita niyang nagbago ang itsura nito. Wala na ang maamong muka na kinagigiliwan niyang tingnan at naging isang nakakatakot na nilalang. Mabuti na lamang at doon natulog si Darius sa bahay ng ama. Nakita niyang sumampas si Miguel sa bintana saka lumipad patungo sa labas. Nanginginig na bumangon si Odessa at sinundan kung saan alam niyang posibleng magtungo ang kanyang anak. Oo, bakit? Anong balak mong gawin, Miguel? Patuloy pa rin siya sa pagsunod dito hanggang sa marating nila ang tinutuluyan ni Aling Sita. Nakita niyang walang kahirap-hirap na napasok ng kanyang anak ang bahay ng matandang albularya, at ilang saglit pa ay nakarinig siya ng isang malakas na sigaw. Sigaw na tila ba nasasaktan. Nakarinig rin siya ng mga hagikgik sa loob na parabang nasisiyahan ito sa ginagawa. May parte sa kanyang naawa sa matanda, ngunit may parte rin sa kanyang natutuwa dahil sa wakas ay wala nang pasimuno sa pagtugis sa kanyang anak. Subalit hindi niya inaasahang susugod agad ang kanilang mga kababaryo. Tila ba alam ng mga ito na may nangyayaring hindi maganda sa matandang albularya. Sa takot ay mabilis siyang lumabas sa pinagtataguan at hinarang ang mga tao. Doon ay nakita niya si Mang Ferdy at Darius. Wag! Pakiusap! Bata pa ang anak ko! Hindi niya alam ang ginagawa niya! Ama nga si Chasita! Si Miguel ang aswang! Nagsisisi akong tumulong sa isang halimaw! Wag! Wag! Maawa kayo sa anak ko! Darius! Pakiusap! Maawa ka sa bata! Ngunit walang imik ang binata at hindi pinansin si Odessa. Napahugulgol ng tuluyan ang dalaga nang pasukin ng ilang kalalakihan ang bahay ng matanda. Dahil sa pagpipigil niya sa mga ito, ay nagulpi siya ng mga lalaki at pinaghahampas ng mga dalentong buntot ng pagi at pinatulis na kawayan. Hinang-hina si Odessa, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paghaharang sa mga tao. Odessa! Umalis ka riyan! Kailangan ng pasukin ng aswang na yon! Sana dati pa lang inalaman ko ng aswang ang anak mo! Hindi na sana siya nakipaminsala sa baryo namin! Parang awa niyo na! Huwag ang anak ko! Patuloy lang si Odessa sa pag-iyak habang nakayakap sa binti ni Mang Ferdy. Pinalo nito si Odessa sa ulo gamit ang hawakan ng dalang bolo, kaya naman agad na bumagsak si Odessa sa lupa. Hindi niya na nakita ang mga nangyari dahil parang gusto nang pumikit na mga mata niya. Nahihilo na rin siya dahil sa pagkakapalo sa ulo niya. Sa kabilang banda, nang makita ni Miguel ang ina na sugatan, ay mas lalong nanlisik ang mga mata niya sa galit. Mabilis ang kanyang paggalaw at isa-isang pinatumba ang mga tao, kasama na si Mang Ferdy at si Darius. Anak! Anak ko! Nanlalabo na ang mga mata ni Odessa, ngunit pinilit niya pa ring imulat ang mga ito. Pinanood ang ginagawang pagpaslang ng anak sa mga taong gustong tumugis rito. Ramdam na rin niya ang patuloy na pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Ma, ligtas ka na po, ma. Tumakas ka na, anak. Hanapin mo ang tunay mong ama. Mas ligtas ka kung kasama mo siya. Patawad kung wala akong magawa.
Masakit kay Odessa ang desisyong yun, subalit dahil sa nangyari, alam niyang magiging tanyag na ang anak niya sa mga tao. Alam niyang palagi ng mga nganib ang buhay nito. Kaya napagtanto niyang marahil nga ay mas mapapabuti ang anak niya sa kamay ng ama nito. Mas malakas ang lalaking gabunan kaysa sa kanya at kayang-kaya nitong protektahan ang kanilang anak. Ma, kailangan ko pa po kayo, Ma. Kailangan ko pa po kayo. Tumakas ka na habang may pagkakataon pa. Sige na anak, iligtas mo ang sarili mo. Tandaan mo palagi anak, mahal na mahal ka ng mama. Bang nangyayari yun ay biglang nagpakita sa kanila ang lalaking gabunan. Nakatayo ito at nakangiti habang nakamasid sa kanila. Odessa, Sige na, kunin mo na si Miguel. Ilayo mo siya rito. Hindi siya ligtas sa mga tao. Hindi ko siya kayang protektahan. halika na Miguel. Anak ko, Sige na anak, sumama ka na sa kanya. Siya ang iyong ama. Hindi ka rin ligtas dito, Mama. Hindi ba siya pwedeng sumama sa atin, Papa? depende anak. Yan ay kung gusto niya. Maaari naman. Gusto mo bang sumama sa amin, Odessa? Ano? Marami akong pagkakamali, Odessa. Pero matagal na panahon kong pinagbayaran ang kasalanan na gawa ko sa iyo. Ngayon ay aaminin ko na. Ginawa ko ang bagay na yon kasi gusto kita. Mahal kita noon pa. Nawala lamang ako sa aking sarili, kaya nagawa ko ang masamang bagay na yon. Hindi ko nakontrol ang aking sarili. Patawad, Odessa. Anong sinasabi mo? Noon pa man, ay matagal na kitang pinagmamasdan at binabantayan mula sa malayo, Odessa. Pero dahil alam ko kung anong klaseng nilalang ako, nagdadalawang isip ako. Alam kong hindi mo ako matatanggap. Pero Odessa, matagal ko din kayong sinubaybayan ng anak mo. At sa tuwing may mga sumusugod na aswang sa bahay niyo, ako ang nagpoprotekta sa inyo. Ako ang nagtataboy sa kanila. Kinakalaban ko ang mga kalahi ko, alang-alang sa pagmamahal ko sa inyo ni Miguel. Ma, mahal ka pala ni Papa eh. Halika na. Sumama ka na sa amin, Ma. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Siya nga pala, yung mga magulang mo, nasa poder ko din sila. Naghihintay sila sa iyo matagal na. Ano, sasama ka na ba? Pangako, dadalhin kita sa isang lugar na walang sino man ang manghuhusga at manggugulo sa inyo. Demonyo man ako sa paningin mo. Ngunit, marunong din akong magmahal. Sa kabila ng kanyang mga takot, naramdaman ni Odessa ang isang sinseridad sa mga salita ni Gairo. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng matapang na desisyon para sa kinabukasan ni Miguel. Sa wakas, nagpasya siyang sumama kay Gairo sa pag-asang matututunan niyang mahalin at tanggapin ang tunay na katauhan ng ama ng kanyang anak. Kasama si Gairo, natagpuan nila ang isang maliit na pamayanan sa gitna ng kagubatan, malayo sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Sa lugar na ito, tunay ngang natagpuan niya ang kanyang ama at ina. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang mga ito. Akala ko'y kasama na kayong nasunog sa bahay natin. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Iniligtas kami ni Gairo, anak. Dahil alam niyang hindi ka papayag na sumama rito. Saka may mga bantay ka raw doon kaya hindi ka niya malapitan. Muli niyang niyakap ang kanyang ina. Sa lugar na yun, ay natutunang yakapin ni Odessa ang bagong realidad. Sa bawat paglipas ng araw, ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at malasakit si Gairo, hindi lang para sa kanyang anak, kundi para din sa kanya. Ang takot noon ay napalitan na ng pag-asa. Akala ko'y mamumuhay na lang talaga kami ng anak ko sa takot. Salamat naman at may lugar pa palang ganito na tahimik at ligtas. Hayaan mo na mga nangyari. Ang mahalaga sa ngayon ay magkasama tayo at ligtas. Lahat ng ito ay para sa anak nating si Miguel. Naging masaya ang kanilang pamumuhay sa bagong pamayanan
Si Miguel ay lumaking masaya at malusog. Minahal ng kanyang mga magulang. Nahanap ni Odessa ang kapayapaan sa kanilang bagong buhay at natutunan niyang mahalin si Gairo, hindi lamang bilang ama ng kanyang anak, kundi bilang isang katuwang sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, natagpuan nila ang isang bagong simula na puno ng pag-asa at pagmamahal.